Amen. That's great. Well, I hope you're ready for the preaching of the Word of God. Okay? All right. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon nung the other Sunday, nadudoon po ako sa Baguio at anniversary po ni Pastor RJ. And salamat sa Panginoon. Noong Sunday na yun, I think there were 46 got baptized. 52. I'm sorry, 52. Yeah. And we had how many first-time visitors nga at the time? 320 first-time visitors. No? Salamat sa Panginoon. And marami ho doon nakabalik mula po sa ating evangelistic meeting. Kaya sabi ko sa kanya ay kung po pwede ay dito ka na kasi bukas ho ay birthday ni Pastor RJ. No? Pero mamayang gabi, let's celebrate. Mamayang gabi. Kasama niyo po rito ang kanyang mga anak, si Mishak. Yeah. Si Mishak, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Itong batang ito ay talagang nahubog talaga sa pamilya ng CBBC CSI. At siya po'y nagda-drive, nanunundo, naghahatid, and salamat na sila ay ginagamit ng Panginoon. Si Abednego, yeah. Yeah, si Bendigo ay isa rin po yan. Area leader na ba ito? Hindi pa. Assistant siya. Siya ang ministry niya po ay si Ryan, ang ministry ng tatay niya. Okay. No. Lahat po yan ay ginagamit ng Panginoon. At itong si Belteshazzar, yeah, ito naman po ay musician. Siya po yung nagpapiano, mga kapatid. No? At si Shadrach naman, Shadrach, ang ministry naman po nito ay mag-abot, kumuha ng ng microphone. No? Kapag hindi binigay sa kanya microphone, binabato niya ng microphone. Yeah. No? Si Shadrach, Meshach, and Abednego at Belteshazzar, lahat po ng pangalan niyan ay sa pagan mga kapatid na mga pangalan. No? Kaganda-ganda ng Daniel, Azariah, Mishael, and Hananiah. Ang kinuha niya yung binigay na pangalan sa mga pagano, mga kapatid. Anyways, andito si Sheila. Nasaan si Sheila? Sheila, kanya pong wife, no? Kasi lagi ko po yung sinasabihan, pag umalis si Pastor RJ, sumama ka kahit ayaw kang isama. Yeah. Yan ang usapan po namin. Kaya lagi po siyang kasama. Alright? At mamaya po, let's celebrate. I-celebrate natin mamaya ang birthday ni Pastor RJ. At kung meron man po kayong gustong ipa-birthday sa kanya, ay dalhin niyo po mamaya. No? House and lot, and mga sirang alahas, tunawin po natin. Okay? Alright. I hope you're ready. Salamat sa Panginoon. Sabi ko, dito ka na mag-celebrate. And tomorrow, si Pastor RJ, for the information of everybody, siya po ang Vice President ng Philippine School of Scriptures. No? And tomorrow naman ay celebration niya sa PSS. Okay? All right, shall we all stand please? At nais kong tawagan si Pastor RJ to give us the Word of God this morning. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Napunta po ako sa church 21 years old. At ngayon po ay I'm going to 51 tomorrow. So 30 years ago, parang ang bilis po ng panahon. Tanda na nila eh. Parang ang bilis ng panahon, napunta ko dito ay 21 lang. At bukas po ay 51 na po eh. Kaya, hindi halata sa height. Pero, salamat po lahat. Yan po ay grace ng Diyos sa aking buhay. At privilege po na ako po ay makapunta dito muli at magsalita po sa inyo. Thank you sir. Thank you po. At salamat po itong nakaraang last Sunday, meron pong family na bunga po nung evangelistic natin. Pamilya po yung kasama pa yung yung matanda, yung mother-in-law ng So, umattend po yun ng last Sunday ng anniversary natin.
And then last Sunday ay nagpa-baptize po yung the whole family. Kaya napakaganda po yung result ng ating pong evangelistic. Kaya mula sa ating mahal na pastor at sa church ay your labor is not in vain in the Lord. Nung linggo po ay present ko po yung magkano po yung, hindi naman natin pwedeng sabihin na gastos kasi kaligtasan ng kaluluwa yon. So, sabi ko kung idadagdag pa natin dito yung ginamit nyo na pera para pumunta doon, tulungan po kayo namin doon, ay kayo tinulungan nyo kami. Sabi ko siguro umaabot po ng mahigit 300. Kasama na po yung ginamit natin doon. Kaya sabi ko sa church, ayoko masayang itong mga to. So kinakailangan balikan natin sila, i-disciple natin sila, hanggang sa magandang yung sinasabi ni Pastor na, meron pa nga doon 1 taon binabalik-balikan ni Dumark. Nung last na anniversary, nakarating po siya. Kaya maganda yung ganong spirit, yung babalik-balikan mo. Babalik-balikan mo kahit na magdeklara siya na ayaw na niya, pero pag nakita mo, batiin mo pa rin. Naranasan ko po yan dito At nakarating po yung ginanyang ko dito. Nakarating siya. Kaya mga kapatid, church, mula sa ating mahal na pastor, huwag po kayo magsasawa na mag-invest sa gawain ng Diyos. In fact, ako po yung bunga ngayon, kasama ko na yung mga anak ko. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan nila ako sasamahan. Pero tiyak, sabi ko nga sa kanila, dapat kung anong kaisipan ng tatay ninyo, puso, yung lifestyle, yung gusto ko, yung ayaw ko, dapat pare-parehas tayo. Yan ang pinakamaganda. Kaya meron ng ibang gusto si Bishak Pero salamat po sa Panginoon na meron tayong, I always love our church. Mahal ko pong simbahan ito. Wala pong gawain sa Baguio kung wala po ito. Kaya salamat po sa lahat. Sige po, habang tayo po ay nakatayo, buksan po natin mga Biblia. Dito po tayo sa 1 John chapter 4. 1 John chapter 4. Parang kailan lang po, kikita ko si Sir Roy, si Sir Orbe, si Sir Willie, Sir Al, mga dito. Sila, yung mga members na mula pa sa BNS, talagang salamat sa Panginoon talaga. 1 John chapter 4. 1 John chapter 4. Beginning from verse number 7. Magkaroon po tayo ng salitang pagbabasa. 1 John chapter 4. Madali lang po hanapin yan. Para sa mga Bible student, katabi po yan ng 2 John. Amen. Okay, sige po. Basahin ko po yung verse number 7 and then you read verse number 8 at hanggang maabot po natin yung 21. Okay, verse number 7, Beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone that loveth is born of God and knoweth God. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another.
Hereby know we that we dwell in him, and he in us, because he hath given us of his Spirit. Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in him. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as he is, so are we in this world. We love him because he first loved us. Sabay-sabay po tayo, ready, read. And this commandment have we from him, that he who loveth God, love his brother also. Pag-usapan po natin ngayon pong umaga is the manifestation of God. The manifestation of God's love. The manifestation of God's love. Alam niyo po, bibilangin niyo po yung word na love mula doon sa mga verses na binasa natin, ay inuulit-ulit po for 26 times. Just for those verses that we read, mga kapatid. Mula lamang po doon. To emphasize, John the Beloved, the love of God. We know John the Beloved, kung anong tawag sa kanya, an apostle whom Jesus loved. Alam niyo kung meron mang napakaganda, isa sa mga napakahalaga na maunawaan natin, kanina yung worship, mga kapatid, napakahalaga na maunawaan natin. Napakahalaga rin na maunawaan natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi pag naunawaan natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi po pwedeng hindi natin i-worship ng tamang pag-worship ang Diyos na umiibig sa atin. Gusto kong balikan natin, mga kapatid, yung pong manifestation, yung pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa atin po lahat. Tayo po'y sumandaling manalangin. Let's bow our heads, please. Dakilang Diyos, maraming salamat, O Diyos, sa mga nabasa po namin na talata. Thank you, Panginoon, na meron pong simbahan sa lugar na ito. Salamat po sa men of God na pinagkaloob niyo po sa aming Panginoon. At salamat din po sa mga members ng church na ito na umiibig, Panginoon, sa inyo. At sa mga bisita po namin, bless them, O God. At higit sa lahat, kaya po kami nandito, Panginoon. It is because meron kaming Diyos na umiibig po sa amin. At ang pag-ibig niyo, Panginoon, will never change, O God. Tulungan niyo po muli kami ngayong pong umaga, Panginoon, na ma-refresh po kami, paulit-ulit po ito, Panginoon, naririnig po namin sa pulpitong ito, Panginoon. Subalit, ilingin po namin na muli naming balikan, Panginoon. At sariwain, Panginoon, ang tunay na pagmamahal niyo po, O Diyos, sa amin. Patawad po sa aming mga kasalanan. Bless us, O God, for in Jesus' name, Amen. Sige po, pwede na pong umupo. Dito po sa binasa po natin, as I said, mga kapatid, 26 times, John the Beloved, na inuulit-ulit po niya yung pong the word love sa mga verses na binasa natin. At kung meron mang apostle, mga kapatid, na isa sa mga nag-explain, nagpahayag, nagpaliwanag kung sino ang Panginoong Jesucristo, is no other than John the Beloved, yung pong nature ng Diyos na love. Love. First, in the consideration of the subject of love comes from the love of God. He who is love and from
whom all love is derived. The love of God is that part of His nature. Indeed, His whole nature for God is love, which leads Him to express Himself in terms of endearment toward His creatures and actively to manifest that interest and affection in acts of loving care and self-sacrifice in behalf of the objects of His love. Alam niyo po, sino-sino yung mga pinaka-object ng love ng Diyos? Una, His own Son. Pangalawa, the believers, tayo po mga kapatid, and the sinners. His love, God is love. 1 John 4:8, binasa natin kanina. Just as truly as His light. Binanggit din po dyan, 1 John 1:5. Truth, 1 John 1:6. And Spirit, John 1:24. Spirit and light are expressions of His essential nature. Ulitin ko po. Spirit and light are expressions of His essential nature. But love is the expressions of His personality. Personality corresponding to His nature. God not merely loves, but is love. Amen? It is His very nature, and His important, or imparts, He imparts this nature to be the sphere in which His children dwell. For he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. Nabasa natin kanina, 1 John 4:16. Di nyo maalam mga kapatid, Christianity is the only group that sets forth the supreme being as love. Hindi nyo makikita sa mga kulto, mga kapatid. Pero kita nyo po yung grupo ng mga Kristiyano. Tayo lamang po mga kapatid ang nagpapakilala at kumikilala na ang Diyos is love. In heathen religions, He is set forth as an angry being and in constant need of appeasing God's love. Now, kita nyo po, masarap unawain ito mga kapatid. Now, balikan natin itong binasa natin. Kung babasahin nyo po itong binasa natin, uunawain pa natin isa-isa lahat yan, makikita nyo talaga how John the Beloved emphasize yung pong Diyos na ang Diyos talaga is love. Now, kung babalikan natin in chapter number 1, gusto ko lang sabihin sa inyo na ito pong pambungad ni John the Beloved, dito po sa pambungad niya, verse number 1 in chapter number 1, verse number 2, verse number 3, makikita natin dito mga kapatid, hanggang sa verse number 4, makikita natin dito, sino itong nagsulat at nagpahayag ng mga bagay na ito. Sino ito? John the Beloved, the apostle of the Lord Jesus Christ. Sabi niya dito, patungkol sa Panginoong Hesus Kristo, that which was from the beginning. Sinong tinutukoy niya? The Lord Jesus Christ, na tinawag niyang God is love. Jesus is love. Sabi ni John the Beloved, which we have heard Him. Narinig niya mismo. Itong pinapahayag niya dito. Kaya hindi natin pwedeng pagdudahan itong mga, itong Bibliang ito mga kapatid, sapagkat yung mga nagsulat dito katulad ni John the Beloved, ano sabi niya? We heard Him, which we have seen with our eyes,
hindi man natin nakikita ang Panginoong Hesukristo, hindi man natin nakikita ang God the Father, God the Son, and the Holy Spirit na katulad ng pagkakita ni John the Beloved, pero ipinapahayag sa atin mismo dito mga kapatid, who is the Lord Jesus Christ. Anong sabi niya? We have heard Him, which we have seen with our eyes. Hindi mo man nakita physically, pero nakita ni John the Beloved, who is the Lord Jesus Christ. Which we have looked upon, napagmasdan niya. And our hands have handled. Hindi mo man nahawakan, pero ni John the Beloved, nahawakan niya physically ang Panginoong Hesukristo of the Word of life. Kasi minsan, pag nakikinig lang tayo, nagbabasa tayo, parang hindi natin ramdam. Katulad ng naramdaman, yung nakita, yung naramdaman ni Apostle John, mga kapatid. Subalit, hindi man natin maramdaman kasi hindi naman pakiramdam ang batayan natin sa Diyos, mga kapatid. Pero napakaganda, hindi man natin naranasan yung naranasan ni John the Beloved, pero ipinapahayag sa atin kung sino ang Diyos na ito. Sabi ni Biblia, For the life, He is the Word of life. For the life was manifested, and we have seen it. Inulit niya naman mga kapatid, we have seen it, and bear witness, and shew unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us. That which we have seen and heard, declare we unto you, that ye also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And these things write we unto you, that your joy may be full. Kaya ko po, binasa sa inyo ito mga kapatid. Huwag nyo lang isipin na ang naririnig nyo po sa ating simbahan, sa ating pulpito, ay galing kung saan-saan. Kundi galing po ito sa isang tao, mga kapatid, nang sabi niya, nahawakan ko ang Panginoong Jesucristo. Nakita ko ang Panginoong Jesucristo. Narinig ko ang Panginoong Jesucristo. We look upon Him. Everything, mga kapatid, pinapahayag sa atin dito. Minsan kasi, kami lamang po, ating pastor, kami lahat, minsan yung iba dito, ang narinig natin, minsan mismo nga sa Biblia natin, parang nagsasawa tayo. Pero bakit hindi natin balikan ito mga pinapahayag mismo mula sa mga tao nang sabi ni John the Beloved? Ano sabi niya mga kapatid? Sabi niya dito, we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled. Sino? The Word of life. Na siyang tinanggap natin. Amen? At hindi mo pa tinanggap si Kristo. At maaring tinanggap mo na, pero nagbabago at pabago-bago yung trato natin sa Diyos, lalo na pagdating sa pagmamahal natin sa Panginoon. Pero merong tayong Diyos, mga kapatid, na hindi nagbabago yung pagtrato sa atin. Hindi nagbabago yung pagmamahal ng Diyos sa atin. That's how John the Beloved emphasized who is the Lord Jesus Christ. Alam nyo, let me define. Paulit-ulit na naman po ito eh. Sabi nga natin, God's love is that attribute by which God is eternally moved to self-communication. Another thing is, love is that attribute of God by which He is inclined to seek the highest good for His creatures. In the communication of Himself to them regardless of the sacrifice involved. Alam nyo, another thing is, maganda ito, God's love is manifested by providing for the physical, mental, moral, and spiritual needs of His people. Let me say again. God's love is manifested
by providing for the physical, mental, moral, and spiritual needs of His people. Do you agree with me this morning that kaya ka merong ganyang physically, ganyan ang kalagayan mo? Mentally, ganyan ang kalagayan natin? Morally, ganyan ang kalagayan natin? Spiritually, ganyan ang kalagayan natin? It is because of God's love. And another one is, God creates people to love. God creates people to love. Kaya nga dapat our children must be the manifestation of God's love for us. Ako naniniwala mga kapatid na sang-ayon kayo ngayong umaga na hindi po nag-create ang Diyos para magpatayan ang tao. Kundi, mga kapatid, originally, create ang Diyos, nasa isipan ng Diyos, mga kapatid, na lumikha siya ng tao para mag-manifest kung sino ang Diyos talaga. Who is God? God is love. God is love. Kaya nga sabi doon sa mga binasa natin, paano mo masasabi na mahal mo ang Diyos kung galit ka sa kapwa mo? Hindi naman masamang magalit, mga kapatid, pero galit tayo sa kasalanan. Pero kailan dumating ang galit, kapatid, nung dumating ang kasalanan? But originally, mga kapatid, hindi tayo create ng Diyos sa ganong bagay, kundi create tayo ng Diyos to love. To love. Another one, God's love is not regulated by caprice. Anong ibig sabihin ng caprice? Sumpong-sumpong ba? Na parang balisaw-saw, tama? God's love is not regulated. Hindi ito basta na lamang mamaya-maya nandyan. Hindi po eh. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang pag-ibig ng Diyos hindi mo kinakailangan pang i-improve na. Bakit? God's love is perfect love. God's love is perfect love. God's love is not regulated by caprice, passion. Hindi silakbo ito ng damdamin na pabago-bago. Or sentiment. Hindi kuro-kuro, hindi palagay. But by principle. But by principle of God's Word. God will not wink at sin. Kaya kanina sinasabi ni Pastor Hebrews chapter 12, verse number 6, pagka totoong anak ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, didisiplinahin ka ng Diyos. Yan ang totoong pag-ibig. Hindi ko mo, dinisiplina ka, hindi ka na minamahal ng Diyos. Hindi po, kung totoong anak ka, didisiplinahin ka ng Diyos. His love is pure, unmixed with any maudlin sentimentality. Hindi po ito nangyayamot, nang iinis. Hindi po yan ang tunay na pag-ibig ng Diyos. In fact, ang pag-ibig ng Diyos, hindi mo kayang inisin. Hindi mo kayang asarin. Hindi mo kayang baguhin. Kahit, mga kapatid, wala nang dadakila. Walang mas makapangyarihan sa pag-ibig ng Diyos. Mas makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos kaysa kasalanan natin. Come on, amen? Kaya alam nyo, kung maunawaan lang natin kung gaano kaibig tayo ng Diyos, mga kapatid, hindi mo iiwanan ng Diyos. Amen, amen. So, ayun, titignan natin, mga kapatid, paano nag-manifest at ipinahayag ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa ating lahat. Number one, ipinahayag ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin in His sacrifice on the cross of Calvary. In His complete sacrifice on the cross of Calvary. Alam naman natin, pag sinabi nating sacrifice, mga kapatid, an offering made
to God by killing and burning some animal, an altar, as an acknowledgement of His power and providence, or to make atonement for sin, appease His wrath, or conciliate His favor, or to express thankfulness for His benefits. Sacrifices are expiatory, pagtubos, and atoning for sin, seeking favor, or expressing thanks. Kaya makita natin mga kapatid, yung ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo, yun po ay isa sa mga napakalinaw na pagpapahayag ng Diyos ng pag-ibig sa atin. Come on, amen? But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen. Sabi nga na Biblia, Hebrews chapter 10, verse number 12, for this man, after he had offered one sacrifice for sins, forever set down on the right hand of God. Kaya makita natin dito mga kapatid, balikan natin yung mga talatang ito. Let's go to Hebrews. Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10. Beginning from verse number, simulan ko na lamang po sa verse number 10. Sabi dito, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Come on, amen? Once for all. Ibig sabihin, kay Hudyo ka, kay Gentile ka, sino ka man, igurot ka man, Ilocano ka man, basta tao, mga kapatid, ikaw ay kasama doon sa ginawa ni Kristo na siyang napako sa cross ng Kalbaryo, mga kapatid. That is for the sacrifice of our sins. Kaya nga makita nyo, sabi diyan, and every priest is standeth daily, ministering and offering oftentimes the same sacrifices. Yun po yung noona. Kahit paulit-ulit. But, sabi ni Biblia, which can never take away sins. Kaya nga paulit-ulit. Bakit? It can never take away sins. It's only a symbol. Pero, sabi ni Biblia, but, I hope you like this verse, amen. But, this man, sino yung man dito? Jesus Christ. After He had offered one sacrifice for sins, forever. Woo, amen. Hindi mo kinakailangan magpaulit-ulit pa. Sat down on the right hand of God, from henceforth expecting till His enemies be made His footstool. 14. For by one offering He had perfected forever them that are sanctified. Sino yung mga sanctified dito? Ikaw at ako na tumanggap kay Kristo as our Lord and personal Savior. Kapatid, alam niyo kung bakit forever yung ating kaligtasan? Sapagkat yung ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo to sacrifice Himself is forever. Hindi po yan good for 1 year. Hindi po yan good for 2 years. Hindi po yan good for 100 years. Hindi po yan good for 1 billion years. It is good for forever. Wow! Salamat mga kapatid na ikaw at ako ay makasalanan. Pero salamat na merong Diyos na umiibig, mga kapatid. That most of the time, hindi natin pinapansin ang Diyos na ito na umiibig sa atin. Pero mga kapatid, salamat sa Diyos na hindi lamang siya umiibig sa atin, kundi ipinahayag niya sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. He humbled Himself and obeyed the Lord Jesus Christ to pay our sins. He became obedient unto the death of the cross of Calvary. It is because of that word, love. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him, Jesus Christ, should not perish but have everlasting life in heaven.
It is because of God's love. Mga kapatid, pinakamaganda rin, kung ang Diyos hindi nagtapos doon sa sinabi niya, for God so loved the world, hindi nagtapos doon ng Panginoong Kristo. Kundi mga kapatid, ipinahayag niya yung kanyang sinabi. Mga kapatid, kung nakaranas na rin sana tayo ng pag-ibig ng Diyos, why not ipahayag din natin? Ipahayag din natin mga kapatid, unang-una doon sa nag-sakripisyo para sa atin. Come on, amen. And then, sabi ng Bible, whereof the Holy Ghost also is a witness for us, to us. For after that, he had said before, this is the covenant that I will make them after those days, saith the Lord. I will put my laws in their hearts, and their minds will I write them. Ito maganda. And their sins and iniquities will I remember no more. It is because of the sacrifice of the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. Upang ang ating mga kasalanan, mga kapatid, hindi na muli maalala ang Diyos. May I ask everyone, ang Diyos ba makakalimot? Meron bang isang bagay sa buhay natin na hindi maalala ng Diyos? Lahat yan maalala ng Diyos. Pero anong sabi ng Diyos? Para ipahayag lamang yung totoong pag-ibig ng Diyos na sabi niya, alright, ako na mismo mag-sacrifice sa cross ng Kalbaryo. Ako na magbabayad sa'yo. At sabi niya, sa oras na nagbayad na ako sa cross ng Kalbaryo, lahat wala na, burado na ang kasalanan mo. Samantalang tayo, pambira, hindi natin mabura-bura yung kasalanan ng iba. Come on. Tama. Hindi natin mabura-bura, hindi natin kayang burahin yung kasalanan ng iba. Ha? Sa totoo lang kapatid, kung tayo po ay ililista yung mga kasalanan natin, ilista yung kasalanan ko, kulang pa ito, kakapal. Siguro 10 beses ganito. Kung isulat yung kasalanan ni Sir Roy. Sa akin 10, sa kanya 20 raw. Sir Willis, 50. Dagdagan pa ni Ma'am Udit, 100. Pero sa Diyos, ano sabi niya? No more sin. No more sin. Ha? Now, ito, itugtong ko na para mabilis. Hindi lang yung siya mismo, akalain mo. Ano sabi ng Panginoon? Ako na mismo bababa. Ako mismo. Ipapahayag ko sa inyo mismo. Ako na. Huwag na ikaw. Ha? Kaya hindi lamang ang Panginoon ipinahayag yung kanyang pag-ibig sa atin by sacrificing His own self on the cross of Calvary. Kundi, pagkatapos nun, ano nangyari? Meron tayong kumpletong tinanggap na forgiveness. Kapatawaran. Kung may nagsakripisyo, mga kapatid, useless naman kung may nagsacrifice, walang forgiveness. Pero ang kagandahan dito, mga kapatid, when Jesus sacrificed His own self on the cross of Calvary, He died for you and for me. It is a kompletong pagtubos, kompletong pagbayad ni Kristo, lahat-lahat ng ating kasalanan. Past, present, future, lahat mga kapatid. Kaya anong sabi ng Diyos? No more sin. Their sins and iniquities will I remember no more. Verse number 18. Now where remission of this is, there is no offering for sin. Come on, amen. No more. So that, tuloy natin, having therefore, brethren, boldness to enter into the holies by the blood of Jesus,
by, ganda na ito, a new and living way, which He had consecrated for us through the veil, that is to say, His flesh. Kaya nga mga kapatid, kung meron man tayong ini-enjoy na buhay, dapat yung buhay natin simula nung tinanggap natin si Kristo. Kapatid, wala nang mas pinakamaganda na buhay, kundi yung buhay na nung tinanggap natin. Kapatid, sabi nila, ang buhay nagsisimula when you are 40 years old or 50 years old. Pero para sa akin, ang tunay na buhay, ang totoong buhay, ang pinakamagandang buhay, ay nagsisimula when we receive Jesus, our Lord and personal Savior, in our hearts. Amen. By God's grace, mga kapatid, hindi ko ipagpapalit yan. So una, kapatid, paano ipinahayag ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin? His complete sacrifice on the cross of Calvary. Number 2, His full and complete pardon or forgiveness. Hindi ba tayo natutuwa, mga kapatid, na ang Diyos pinatawad tayo ng ating mga kasalanan? Come on, amen. Oh, sabi ng Biblia, again, Hebrews chapter 8, verse number 12, for I will be merciful to their unrighteousness, and their sins, and their iniquities will I remember no more. Wow, amen. And their sins and iniquities will I remember no more. In whom, Colossians 1:14, we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Isaiah 1:8, come now and let us reason together, saith the Lord, though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Wow! Amen! Kapatid, isusulat mo dito yung kasalanan natin. Tigi-tigisan natin kasalanan, isulat mo yan, hindi magkasya ang buong mundo. Come on, amen? Pero isipin niyo mga kapatid, hindi man magkasya ang buong mundo, ganun katinding kasalanan natin. Pero anong sabi ng Panginoon? When He gave His only begotten Son to pay, to sacrifice for our sins, mga kapatid, doon sa cross ng Kalbaryo, gaano mang karaming kasalanan natin. Pero salamat mga kapatid, na walang dadaig, walang mas makapangyarihan, walang hihigit kaysa pag-ibig ng Diyos na siyang pinahayag niya sa cross ng Kalbaryo sa pamamagitan ng kanyang anak si Kristo, who was crucified, died, buried, and rose again. Kapatid, kaya nga kumpletong pagbabayad, sakripisyo ang ginawa ni Kristo, kaya kumpletong kapatawaran ang tinanggap natin mula sa Panginoong Hesus Kristo. Oh, mga members ng ating simbahan, mga kapatiran, mga Kristiyano, mga Baptist, huwag niyong tratuin na maliit na bagay yung forgiveness na binigay ng Diyos sa atin sa cross ng Kalbaryo, sapagkat kung maniningil ang Diyos, kung magdidiman ng Diyos sa bawat kasalanan natin, alam niyo ba kung anong kapalit? Kamatayan sa cross ng Kalbaryo. O kamatayan sa apoy ng impyerno. Forever na tayo mapapaiwalay sa Diyos kung ang Diyos ay mananaig na magdiman ng kanyang paniningil sa bawat kasalanan natin. Pero di ba napakaganda na merong ipinahayag ang Diyos ng isang bagay sapagkat ganun ang Diyos natin. God is love. God is love. Kaya wag nating sasabihin, dami kong kasalanan. Marami na akong kasalanan. Siguro hindi na ako kayang patawarin ng Diyos. Kano mang karami ang kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan natin lahat. Ang sabi ng Diyos, na the moment na ang Diyos nagsalita, na sabi niya, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Why God? Kapatid niyo na may gito, hindi nagtapos doon sa sinabi ng Diyos na mahal niya tayo. Hindi lang yung mga Hudyo, kundi ang sabi ng Panginoon, the world. Kasama ka doon. Hindi worldliness ang sinabi niya, the world, people, tayo.
Kasi nilikha tayo ng Diyos to love. Hindi tayo nilikha ng Diyos para dalhin sa apoy ng impyerno kahit nagkasala tayo. Kaya nga hindi siya gumawa ng impyerno para sa tao, kundi ang ginawa niya, gumawa siya ng impyerno para sa mga rebuilding anghel. Hindi para sa iyo yun. Maalala ko yung sinabi ni Pastor, huwag kang pupunta sa lugar na hindi naman hinanda ng Diyos sa iyo. Bakit pupunta ka sa impyerno? Hindi naman hinanda ng Diyos sa iyo yun. Kundi, anong hinanda ng Diyos sa atin? He prepare a place for you. He prepare a mansion for you. Naganda ang Diyos sa atin na mansion sa langit. Nag-prepare siya sa atin, mga kapatid, streets of gold. Sabi ko, isang araw din ako titira sa Baguio City. Kundi titira na ako sa City of Gold. Golden City. Kaya wag na kayong mangarap pa na magkaroon ng mga gold bars. Sapagkat isang araw, hindi lang tayo magkakaroon ng gold bars, lalakaran mo pa. Marami naghahanap ng ginto, mga kapatid, kahit lumayo na sa Diyos. Naghahanap ng pera, naghahanap ng magandang bahay, naghahanap ng kung ano-ano, kahit lumayo na sa Diyos, kahit hindi na magsisimba, kahit wala na dito, kahit hindi magbigay, makaipon na ng pera, magkaroon lamang ng, makita lamang niya na may pera siya sa bangko, marami siyang ipon sa bangko. Kapatid, pag namatay ka ngayon, marami kang ipon sa bangko, hindi mo yan madadala. At hindi mo na kailangan sa langit yun. Mas maganda yung hinanda ng Diyos sa'yo. He prepare a mansion for you. Amen, mga kapatid. Hindi lamang yun, tingnan nyo na maigi ito. Si Kristo hindi lamang nag-sacrifice sa cross of Calvary. Hindi lamang kumpletong pagpapatawad ang ibinigay niya sa atin. And number 3, I like this also. He ministering to His people. Alam nyo ba na naglingkod din si Kristo? Mark 10:45. For when the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Kapatid, hindi lamang nagligtas si Kristo at pagkatapos nagligtas at yung mga iniligtas ni Kristo, pinaglingkuran pa ni Kristo. Kaya nga kung ligtas ka rin, pagkatapos ka maligtas, dapat maglingkod ka rin doon sa nagligtas sa'yo. Kasi si Kristo nung siya'y nagligtas, pinaglingkuran pa niya yung mga iniligtas niya. Ngayon, ligtas ka na ngayon, kapatid. Maglingkod ka rin doon sa nagligtas sa'yo. Walang iba kundi si Jesus Christ. Makinig, balikan natin, kapatid. Bakit si Kristo nagligtas? At pagkatapos niya nagligtas, anong puhunan ng Diyos? Love. Love. Come on, amen. Love. At pagkatapos, mga kapatid, iniligtas. Pinaglingkuran pa niya sila. Do you remember na may pagkakataon with the apostles? Pinaupo niya sila lahat. And He washed their feet. Hinugasan niya isa-isa yung kanilang mga paa. Para sabi ng Panginoon, ganito kung paano kayo maglingkod. Kaya nga dito, mga kapatid, tama yung sinasabi ng ating pastor. Hindi siya ang purihin natin. At kung nakakagawa man tayo ng isang bagay para sa ating pastor, mga kapatid, it is because we love our Savior. Come on, amen. Dapat ang puhunan natin lahat dito, mga kapatid, magbigay ka ng tithes mo. Magsuko ka ng buhay sa Panginoon. Magbigay ka ng offering mo. Magbigay ka ng commitment mo sa Panginoon. Anything na gagawin mo, mag-soul winning ka, magdala ka ng bisita, mag-disciple ka, pupunta ka ng church, magbasa ka ng Bible mo, sa buhay mong salita ng Diyos. It is because dapat ang puhunan natin lahat yan ay mahal kong Panginoon.
Come on, amen. Mahal kong Panginoon, kasi kung magbabase ka sa iba, baka hindi pa niya ganun kamahal ang Diyos. Kaya ang pinakamaganda dito mga kapatid, ma-develop, lumago yung pag-ibig natin sa Diyos. Kaya nga laging paulit-ulit sinasabi ng ating mahal na pastor, kapatid, the more na kinikilala natin ang Diyos, the more kapatid na mamahalin natin ang Diyos. Kilala mo na ba na siya yung nagsakripisyo sa iyo sa cross ng Kalbaryo? Kilala mo ba siya na siya ang nagpatawad sa iyo para hindi ka mapahamak sa apoy ng impyerno? Kilala mo ba na siyang nagligtas sa iyo sa apoy ng impyerno? Kilala ba natin? It might be kilala natin siya. We know Him by our mouth. But we don't really know Him by our hearts and by our minds. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, mahalin natin ang Diyos hindi by emotion, but we must love Jesus, love God by God's principles. Hindi yung sumpong-sumpong. Ang pag-ibig at umiibig na sa Panginoon, hindi yung sumpong-sumpong. Parang hindi muna ako pupunta sa church mamaya. Parang hindi muna ako magbigay ng tithes and offering ko. Sumpong na pag-ibig. Ang pag-ibig na pasumpong-sumpong ay hindi ang tunay na pag-ibig. Ito pa, maganda tong verse na ito. Ito, gustong-gusto ko tong verse na ito. Romans 13:10. Love worketh no ill to his neighbor. Love worketh no ill to his neighbor. Kapatid, kung totoong pag-ibig ang dala-dala mo, hindi ka nakakasakit sa iba. Nakikinig ba kayo mga young people? Yung sinasabi nyo na love, delikado yan. Baka bugso ng damdamin yan. Mamaya, naghiwalay kayo. At pag naghiwalay kayo, kung ano-ano ang mga kasalanan at dami. Kung alam ko lang na ganyan ka pala. Sana hindi na kita nakilala. Bakit? Kasi ganyan ka pala eh. Ibinuhos ko pa naman din ang pag-ibig ko sa iyo. Brinake ko yung unang girlfriend ko dahilan sa iyo. At sinabi ko sa iyo, mahal kita. See? Ang totoong pag-ibig, sabi ng Biblia, hindi nakakasakit. Love worketh no ill to his neighbor. Therefore, love is the fulfilling of the law. Love is the fulfilling of the law. Kaya mga kapatid, wala na tayong ibang pagbabasehan ng ating pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa natin, kundi ito. Come on, amen. Not by our emotion. Hindi yung mga artista. Hindi yung mga napapanood nyo na series of sa television na hindi po yon. Itong pinakamagandang batayan ng ating pag-ibig. Pag-ibig ni Kristo katulad ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Kapatid, wala nang ibang pattern, wala nang ibang batayan, wala nang ibang pundasyon ng ating pag-ibig. Pag-ibig natin sa Diyos, pag-ibig natin sa kapwa natin mga kapatid, pag-ibig natin sa kapatiran, kundi yung pag-ibig ng Diyos. Hindi yung emotion natin. Eto, gusto ko itong mga talatang ito. Puntan natin ito. Let's go to Romans. I hope you know these verses. Romans chapter 8. Romans chapter 8. Wow. Tignan niyo po ito. Romans chapter 8, verse 35. Mga members, pakinggan niyo ito.
unawain natin na maigi kung anong klaseng pag-ibig ang Diyos para sa atin. Romans 8:35. I hope nandiyan na kayo, amen. Ano sabi ng Bible dyan? Come on, amen. Ano sabi niya? Who shall separate us from the love of Christ? Come on. Kasi tayo madaling madaling yung pag-ibig natin na sinasabi natin, mahal kong Panginoon, sinukong buhay. Madaling magsalita. Madaling magbitaw. Tama. Mahal kong Panginoon, Pastor, hindi ako alis sa church. Mahal kong Panginoon, Pastor, susuko ko yung buhay ko sa Panginoon. Ilang mga nag-full time na. Bumitaw, hindi nila ginalang yung kanilang sinabi sa Diyos. Diyos na hindi nagbabago ang pag-ibig niya sa atin. Kaya mga kapatid, ewan ko sa inyo, ang ganda nito. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, come on, amen, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword, as it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, you know the word nay means no. No. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that love us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature, even Satan, ladies and gentlemen. Si Satanas ay makapangyarihan, subalit hindi kayang sirain, hindi kayang putulin, hindi kayang gibain yung pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ni Kristo sa atin. Kaya sabi ng Bible dito, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. Kaya mga kapatid, huwag tayong papayag kung ang Diyos ay ipinahayag niya yung kanyang pag-ibig na walang pwedeng makasira, walang pwedeng makagiba. Gutom, anumang uring tagutom yan, anumang bagay na wala sa atin, anumang kalagayan natin, ang sabi ng Diyos, yung pag-ibig ko sa iyo, hindi kayang sirain, hindi kayang pagiwalayin, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, kapatid, ay hindi yan magigiba kahit anong bagay, kahit sinong pinakamakapangyarihan, kahit ang diablo, kapatid, hindi kayang gibain ang pag-ibig ni Kristo, mga kapatid. That's the love of God for us. Kaya tayo, ngayon, ipinahayag ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin. Question, paano mo rin ipahayag? Come on, amen? Kung ang sabi ng Diyos, ano sabi niya dito? Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword, as it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, no. In all these things, hindi pwede ang kahit mga bagay-bagay na ito, lahat ng mga bagay-bagay na ito, because we are more than conquerors through Him that love us. Woo, amen. I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature.
Grabe. Shall be able to separate us from the love of God. Our Lord. Mga kapatiran, dapat ipahayag din natin kung ang Diyos malinaw na pinahayag niya kung gaano niya tayo kamahal. E tayo pambira kapiranggot lamang na hindi pagkakaunawaan na wala tayo. Come on, amen? Kapiranggot lang na problema sa kapwa kapatiran na wala na. Ha? Come on, amen mga kapatid. Ako nagpapasalamat sa Panginoon. 30 years na ako sa simbahan. Years na. At kaya ako naka 30 years dito. I believe with all my heart, bunga ng pag-ibig ng Diyos sa akin. Ha? Ay kinig tayo mga kapatid. Si Kristo, iniligtas ka and then He served. Naglingkod sa mga niligtas niya. Ngayon kung ligtas ka naman, ipahayag mo rin sa pamamagitan ng paglilingkod mo doon sa nagligtas sa'yo at nagmamahal sa'yo. Come on, amen? Kasi minsan, balikan ko yung sinasabi ko sa inyo kanina. Love, God's love is manifested by providing for the physical, mental, moral, and spiritual needs of His people. Tanggapin natin kindi mga kapatid. Bakit physically ganyan ka? Bakit morally ganyan ka? Bakit may isip tayo, maayos ang isip natin o kaisipan natin ngayong umaga? Bigay ng Diyos yan. Bigay ng Panginoon everything na ini-enjoy natin. Bigay lahat ng Diyos yan. Bakit sinusustain ng Diyos yung ating pangangailangan? Physically, mentally, morally, spiritually, because He loves us. Come on, amen. Sapagkat mahal tayo ng Diyos. Kapatid, kaya ang Diyos, minahal tayo, ipahayag din natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sabi nga ng Biblia, walang nakakakita sa Diyos. Pero paano natin ipahayag, ipakita ang Diyos na hindi nakikita, ipahayag natin kung anong uring pagmamahal ang Diyos meron sa atin at ipahayag natin ito sa iba mga kapatid. Para makita nila yung Diyos na kilala natin. Diyos na nagmamahal. Ang Diyos pagkatapos tayo iligtas, hindi tayo iniwan ng Diyos. Pagkatapos tayo iniligtas ng Diyos, mga kapatid, patuloy na yung pag-ibig ng Diyos, hindi nagbabago. Kaya tayo nandito ngayon. Come on, amen. Kaya tayo nandito physically, maayos tayo. Mentally, maayos tayo. Morally, maayos tayo. Spiritually, maayos tayo. It is because of God's love. Lahat yan, kapatid. Bunga ng pag-ibig ng Diyos, sapagkat pag ang Diyos titingin sa kasalanan mo, come on, makinig kayo na maigi. Titingin sa kasalanan mo, mamaya nagkakasala tayo. Mamaya pag sinumpong tayo, ikaw mismo hindi mo magugustuhan pag sinumpong ka. Di ba? Tama? May kanya-kanyang, may iba't ibang sumpong meron tayo. Pag sinumpong ka, ibang sumpong ng isa, ibang klase yung isa, ibang klase yung isa. Pero makita mo yung pag-ibig ng Diyos, steady, hindi nagbabago. Kaya makita mo, kahit sinumpong ka ngayon, mamaya, mentally maayos na naman ang isip mo. Bakit? Sapagkat lahat yan ay bunga ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Na yung pag-ibig ng Diyos, hindi nagbabago. Walang bagay, walang persona, no creature na pwedeng makagibayan. Come on, amen. Mula doon sa cross ng Kalbaryo, tayo'y
siya ay nag-sacrifice. His sacrifice. Then pagkatapos, pinatawad tayo. Hindi lang isang pinatawad ng Diyos, hindi lang yung gusto niyang yung kasalanan mo na gusto niyang patawarin, kundi lahat na uri ng ating kasalanan. Pinatawad ng Diyos. Amen. Walang natira. Kaya makita nyo ngayon, meron tayong kasiguraduhan ng buhay na walang hanggan. Alam niyo kung bakit? It is all because of God's love. Ano mang meron sa atin dito? Ako hindi ko aabutin yung ganitong kalagayan na buhay kung walang pag-ibig ang Diyos sa aking buhay. Ikaw din. Come on, amen. Tanggapin natin hindi. I-recognize natin hindi yung pag-ibig ng Diyos, kapatid. Hindi maaapektuhan yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. But in return, kung iibigin natin ang Panginoon, ano sabi niya? You love me because He first loved us. Ang unang tungkulin ng tao sa Diyos is to love Him. Come on, amen. Kaya dapat lahat na nagpapakikot, lahat ng ginagawa natin dito, lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, mga kapatid, ang magandang puhunan natin, mahal kong Panginoon. Come on, amen. Mahal kong Panginoon. Isipin nyo na tayo, nag-exist tayo sa mundong ito, it is because of God's love. At nagsimula yan, mga kapatid, sa sakripisyo niya sa cross ng Kalbaryo. Doon nagsimula. He sacrificed the only begotten Son of God, and then nagkaroon tayo ng kapatawaran, and then bago umakyat sa langit, si Kristo, ipinakita niya ang tunay na paglilingkod. Amen? For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Yamang meron tayong ganitong Diyos, mga kapatid. Bakit hindi natin puntahan muli ang Panginoong Hesukristo? Come on, amen? Tumayo po tayo lahat. Tumayo po tayo lahat. Bakit hindi natin balikan ang Panginoon? Bakit hindi natin alalahanin muli? Sabi nga ng Biblia, Galatians 5:13, for brethren, ye have been called unto liberty, only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. Bakit hindi natin simulan? Bakit hindi natin, kung nandiyan na kayo, lalo pa natin paigtingin, mga kapatid, yung kalagayan natin, present na ginagawa natin, na kaya ka nandiyan, nagsosoul winning ka, nagdadala ka ng bisita, nagpa-Bible study ka, nagdi-disciple ka, nagbibigay ka ng tithes mo, lahat ng ginagawa mo, ang laging puhunan mo, ay dahil mahal kong Panginoon. Alam niyo, ang gandang puhunan yon. Napakagandang puhunan yan. Ha? Napapagod ka. Napapagod ka, pero alam niyo, mga kapatid, pag yan ang puhunan mo, lagi kang malakas. Lagi kang sariwa. Ha? Mga kapatid, sino kayong pinakamaraming daladalang problema sa atin dito? Ikaw o yung pastor? Ha? Kasi bawat problema nyo, hindi po problemahin ng pastor. At least pag ikaw na problema ka, ikaw lang. Pero makita nyo, mga kapatid, lahat po tayo, nagtutuloy-tuloy. It is because of God's love. Tanggapin natin hindi. Yan po ang rason. It is because meron tayong Diyos na umiibig sa'yo. Ha? Na ngayong umaga, lumapit tayo sa Panginoon. Panginoon, I love you. Salamat, Panginoon, na mahal mo ako. Pero ngayon, iibigin din kita. Come on. Lumapit tayo sa Panginoon.
let's come to the altar and let's make business with God. Muli po, Diyos, nagpapasalamat kami sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa mensahe na pinarating niyo po sa amin. Salamat sa paggamit niyo po kay Pastor RJ. Thank you, O God, sa napaka-buting pag-ibig po ninyo na walang limitasyon. Salamat na abot po kami ng inyong pag-ibig. Wala pong bagay sa aming buhay na hindi kayang abutin ng inyong pagmamahal. Pagpalaan niyo po ang aming mga bisita ngayon, iligtas niyo po ang di paligtas. Naawa po yung maging recipient din po sila ng inyong pag-ibig. Kayo po ang manguna sa aming invitation. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Thank you. Back to your seats, please. Well, I hope the message is clear. Amen. I said the message is clear. Did you get something? Amen. Amen. Okay. All right. Napakaganda na mensahe. Alam nyo, mga kapatid, meron lamang po ako, bago natin kuhanin yung mga bisita po natin, alam nyo, alala ko lamang no nasa Amerika po kami. No? Meron po doon preacher na napakabait. At minsan, kumain po ako sa restaurant. May kasama po akong pastor din. And then pagkatapos po noon, magbabayad na yung kasama ko. Siyempre, siya ang taya. Magbabayad na siya, sabi nung waiter, sabi niya, it's done. Sabi niya, it's paid. Sabi nung kasama ko, who paid it? Sabi niya, yung miyembro niyo sa simbahan. Sabi niya, paano nangyari yun? Na binayaran niya, hindi pa kami tapos kumain. Sabi niya, nasaan na yun? Na umalis na po. So paano nangyari na binayaran niya, hindi pa kami tapos sa kumain, pero binayaran niya na. Sabi niya, alam niyo po ang ginawa niya? Iniiwan niya yung card niya at sabi niya, ano man ang orderin niya, charge it to my card. Naalala ko ang Panginoon Kristo. Napako siya sa cross ng Kalbaryo. Ngayon, anumang problema natin, anumang kasalanan natin, charge it to the cross. Jesus paid it all. He paid it all. That is exactly what the Lord Jesus Christ, that's the love of God. The love of God is no limit. Sige lang, order ka pa, baka may kakainin ka pa. Anyway, bayad na yan. Jesus paid it all. Amen? Alright, para sa aming mga bisita, ayaw po namin umalis kayo rito na wala po kaming binabahagi po sa inyo. Kaya lahat po ng mga bisita po namin, first time, pakitayo po kayo. Sige po, pakitayo po yung mga bisita. We have 78 first-time visitors dito sa loob. Yung iba nasa juniors. So, sige po, yung mga nasa loob, pakitayo lamang po yung nasa loob. Okay?
Huwag natin silang paalisin na wala po tayong binabagi. First time, sige po, come on. Yung mga first time, amen. Amen. Sige, sige. Kung may katabi kayo ng mga first-timer, ay patayuin niyo po. At ayaw natin umalis sila na hindi natin nababahagian ng salita ng Diyos. Yeah. Amen. All right. Shall we all stand, please? Well, the message is clear and we're glad that Jesus paid it all. Kaya wala na ho tayong alalahanin, mga kapatid. Your sins and your iniquities, God will remember no more. Okay? So don't miss it tonight, mga kapatid. And after the closing prayer this morning, shake hands with Pastor RJ and say, God bless you, and greet him advance. Happy birthday. Okay? So then, don't miss it tonight. You come back tonight and let's celebrate. Okay? And inuulit ko, sino man po sa inyo ang may puso na magbibigay ng gift, all right, let's do it today. Amen? Let's do it this morning. Let's do it this afternoon. Okay? All right. Are you blessed? Alam niyo, pagka ganitong usapin, mga kapatid, napakaganda. You know, this is what we call Bible preaching. Nakikita po natin ang salita ng Diyos sa mensahe. Hindi po ito emotional preaching. Ito ay Bible preaching. It's the Word of God really. Okay? Alright, tayo manalangin, mga kapatid. Let's bow our heads. Dakilang Diyos, marami po salamat sa narinig po namin mensahe. Salamat sa paggamit niyo po kay Pastor RJ. Salamat, Panginoon, sa ngayon kinakausap for salvation. And kausapin niyo po, iligtas niyo po ang hindi paligtas at bigyan niyo po ng pusong masunuran ligtas na upang sila'y sumunod sa tubig ng bautismo. Salamat po at pagpalain niyo po ang lahat ng mga uuwi po ngayon. Ingatan niyo po at ibalik niyo po kami rito mamayang hapon at 4 o'clock upang patuloy ka po namin purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po at binabalik po namin sa inyo ang papuri at pagkaluban niyo po na masarap na lunch ang bawat isa. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. All right, thank you. God bless you. Enjoy your lunch.